Mahigpit si Jollibee pagdating sa proper hygiene at proper grooming. At dahil kami yung unang umaharap sa mga customer, kailangan magmukha kaming malinis at mabango. Kaya laging planchado yung uniform ko. Natutunan ko rin maglagay ng pabango at magpulbo, kahit magmukha ng crinkles sa mukha ko. At dahil mabilis tumubo ang balbas at bigote ko, kailangan ko mag-ahit every other day. Isang araw, tinanghali ako ng gising. Sa sobrang pagmamadali ko, naiwan ko ang pangahit ko sa bahay. Yun yung tigbe 20 pesos lang na nabibili sa tindahan. At dahil ang Jollibee na pinapasukan ko noon ay nasa loob ng mall at goal na sa oras, wala na akong time makabili. Nagdasal na lang ako na sana hindi mapansin ng manager ko. Ma'am Yogi Art, pasign po ng time card, mag-iina po ako. Sige, i-recite mo muna yung mission at saka vision. So habang nagre-recite ako sa harap niya, Teka, nag-ahit ka ba? yes ma'am, kanina po. Mag-ahit ka ulit doon. Hindi ko na alam ang gagawin ko that time kasi wala na akong mahiramang pangahit. Pumunta ako sa likod ng kitchen sa may boxing, nakaisip ako bigla ng isang paraan na hindi ko sigurado kung gagana. Pwede kaya to? Jepoy, anong ginagawa mo dyan? Nag-aahit po. At sinong may sabing mag-ahit ka gamit ang kutsilyo, ha? Ma'am, naiwan ko po kasi pangahit ko, wala na akong mahiraman, kaya no choice na ako Nako, mako-cross-contaminate pa yung food natin kay customer sa ginagawa mo Balik mo na yan, hugasan mong mabuti. Sakalin kiti. Sir El, pahiramin mo nga to si Jepoy ng shave. Ginawa niya kasing pang-ahit yung kutsilyo sa kitchen. Sino ba kasing tanga na mag-aahit gamit kutsilyo? Ako lang yata. Bukod sa katangahan at kabobohan, naranasan ko na rin namang ma-inlove sa katrabaho ko sa Jollibee. Yun yung first time ko na manligaw. Iniintay ko siya lagi mag-out kahit matagal para sabay kami lagi umuwi. Pero bandang huli, busted pa rin ako. Subukan nating itry. Pag di mag-work, break mo ako. Unfair naman kung isa lang nagmamahal. Wala na ba talagang pag-asa sa'yo? Ganun-ganun na lang yun. O Jeff, ba't may ka mag-isa dyan? Bakit ma? Dapat babay group? Kinabukasan. Good morning, sir. Welcome to Jollibee. O Jepoy, ba't parang malungkot ka? Okay ka lang? Okay lang ako. Sige. Later on, na-realize ko na kailangan ko nang mag-ayos ng sarili ko. Nagpagupit ako at bumili ako ng bagong damit because I want to feel good and look good. Tinreat ko na lang din ng mama ko ng Jollibee. Hello ma, may sahod na kami. Dadalang kita ng Jollibee pag uwi ko dyan ha. Hi Jeff, ang pogi mo lalo pag naka-white. Who you? Pag uwi ko, sabay kami ng mama kong kumain ng Jollibee. Broken hearted man ako that time, napusog ko naman ang nanay ko. Ay salamat, makakauwi na rin tayo. Grabe, nakakapagod yung 2 hours charity, no? Jepoy, may bago daw tayong trainee bukas. Day off ko, kau muna magturo Balita ko, may chicks raw. Akin yun On chicks, sumbong kita sa jowa mo Kinabukasan, pumasok na yung bago naming trainee na babae at Aisa ang pangalan niya. Tinuruan ko siya ng mga standard operating procedure at pati na rin kung paano magtapon ng basura. Ang ganda, Mario. Hand washing 20 seconds, so katumba siya ng happy birthday. Huh? Boss, pa-refill nga kami ng gravy dito. Sir, sorry po. Refillable lang po kasi yung gravy namin for Chicken Joy. Bakit? Parehas lang namang gravy yun Sige po sir, refillan ko na lang din po kayo. Tsaka pahingi na rin ng tubig. At samahan mo ng onting bilis. Grabe naman kayo, sir, makapag-utos. Feeling rich kid naman kayo. One-piece burger steak na nga lang in-order nyo. Hati pa kayo ng jowa mo. Wag ganun, sir. King ina, gusto mo hatiin ko ulit yung burger tapos bigay ko rin sa'yo? Never naman ako sumagot sa customer nung nagtatrabaho pa ako sa Jollibee. Pero meron talaga mga customer na ang sarap tirisin. Bye. Hello, ito na naman siya. Papalo up nga itong chump burger ko kanina pa. Okay po ma'am. Ma'am, thank you for waiting po. Serve na lang po namin yung chump niya within 5 minutes. Anong 5 minutes? Kanina pa yan Napakabagal ng service niya dito, ba't di pa kayo magsara? Bakit hindi nyo isara yung bibig nyo para masaya? Kung di pala kayo makapag-inday sa champ nyo, edi sana regular yam na lang ang binili nyo. Masyado kayong atat. Niluluto po yung champ, hindi po siya minamagic. Paano ko sa yung pending number na yun Huwag nyo gagayahin to kung mahal nyo pa mga trabaho nyo. Anong 5 minutes? Kanina pa yan Napakabagal ng service niya dito, ba't di pa kayo magsara? Ma'am, sorry po for inconvenience. Once na maluto po yung champ, serve na lang po namin agad sa inyo.
Baka gusto niyo pong mag-order ng ice cream namin, 12 pesos lang. Para naman po malamigan kayo, masyado kayong hot eh. Sige, pabili akong isa. Ay ma'am, kalalagay lang pala ng vanilla mix sa vendo. Medyo malambot pa po yung ice cream namin. Willing to wait po ba kayo ng 10 minutes sa ice cream? Po? Oh, excuse me. Ano po yun, sir? Pwedeng po ko take out first fries ko. Pahingin na rin ng ketchup, mga 6. 6 na ketchup, sir? Oo, 6. Mas nasasarapan ako sa french fries kapag maraming ketchup eh. Sir, sausawan pong ketchup, huwag niyo pong gawing sabaw. Naalala ko nung dining crew pa ako, ay meron kaming Jollibee comics sa store namin. Kailangan namin makabenta kahit isa bago mag-out. Kaya nagbisi-bisihan na lang ako kunwari para lang makaiwas at magalok sa mga customer. Pero meron talagang manager na ipupush ka talaga niya para ma-overcome yung pagkamahiyain mo. Jepoy, mag-alok ka muna ng mga Jolly Comics habang wala pa masyadong tao. Sir Arkin, nahihiya po ako eh. Kaya mo yan, huwag ka mahiya. You can do it. Naknang patola naman oh. Saan kaya ako mag-aalok na ito? Mukhang social to. Nakakaya naman. Mukhang maangas. Parang di naman bibili to. Ito na lang. Mukhang sadyante. Mukhang magkakasundo kami. Ma'am, excuse po. Baka gusto pong bumili ng Jollibee Comics namin. 15 pesos lang po. Ano yan? Mga friend ba namin yan? Sige ma'am, try nyo. Joke lang. Anong meron dyan? Ma'am, bukod po sa comics, meron din siyang activity sheet, like coloring book and puzzle para po sa mga bata. Ayaw nyo ba ma'am? Tapong ko to. Pansin ko na hindi naman interesado yung estudyante sa pang pinagsasabi ko. Kaya nakaisip ako ng isang paraan. Ma'am, pag bumili kayo, mag-8-8 ko. Sige nga, mag-8-8 ka nga. Bahala na. So ayun na nga, nag-8-8 ako sa harap ng customer para lang makabenta ng comics. At mukhang effective naman. Sige na nga kuya, bigyan mo kami ng comics dalawa. Unti-unti ay natutunan ko na makiharap at makapag-usap sa mga customer namin. Meron tinatawag na table hopper. Sir Arkin, pacheck po na schedule ko bukas. Check mo na lang. Oy, walang ganyan ha. Huwag kayong ano dyan. Balik sa kwento. Check mo na lang. Table hopper. Sir, ano po yung table hopper? Yun yung ako mismo ang lalapit sa table ng customer para kumuha o magalok ng mga solo order para hindi na sila pumila, di ba? Pero hindi lahat ng mga customer ay mababait. Yung iba, sadyang masusungit. Sir, excuse po. Bago sa mga chocomalupay namin for dessert, mura lang po. Ayoko niyan. Bakit? Mukha ba akong matakaw? Ang sungit naman ni sir. Di don't. Sir, pasensya na po sa abala. Teka. Pabili pa nga ng extra rice. Dalawa ha. Biting kasi yung kanin nyo dito eh. Samahan mo na rin ng Choco Sunday. Yun lang. Ayaw ka pa Go. At meron pang isang paraan para makapag-interact kami sa mga customer namin. Minsan, nagkakanda kami ng survey or tinatawag namin customer kit or keep in touch. Binibigyan namin ng form yung mga customer na patapos ng kumain. Lalagyan nila ng check kung satisfied ba sila o hindi sa food, service, and cleanliness. At pwede rin sila mag-iwan ng feedback kung anong pwede naming improve. Pero mas bilib ako sa mga customer na nag-iwan ng sulat sa likod ng resibo. Hi Jepoy, can you be my textmate Raul? Si Raul pala to eh. Charot lang, di naman yan nakasulat. Lo, ano to? Jepoy is very approachable and attentive to the needs of the customers at ang pogi pa niya. Kapitbahay mo yan, oh. Lo. Sir, thank you po sa time. Ano yan? Lo, ito na naman yung customer na reklamadora. Ma'am, wala po to, ma'am. Wala to. Survey ba yan? Papilap nga ako. Naku po. Maya-maya, natapos ng fill up pa ng customer na yun, yung survey form. Lo, ano to? Pangit mga crew dito. Wow, kayo man pa talaga nang galing. Hiyang-hiya naman kami sa'yo, ma'am. Ang papangat ng mga kunyo dito. Puro nakasimangot. Ma'am, pangit rin naman kayo eh. Kaya quits lang. Anong sabi mo? Ay, hala, nagalit yata. Joke lang, ma'am. Di naman kaya mabiro eh. Maganda po kayo, ma'am, sa mata ng Diyos. Kaso, di po ako Diyos eh. Nung nagtatrabaho pa ako sa Jollibee, madalas akong makalaglag ng kung ano-ano sa tray. Dining outpending! Uy, si Crush pala nagpapa-outpending. Basta ikaw, Crush, nanginig pa. Excuse me? Where's your CR? Ma'am, doon lang po sa... Ay, mani mo nalaglag. Ayun, na-turn up tuloy sa akin si Crush. Bastos kasi bibig eh. Isang araw, merong pangyayari na muntik ko na namang ikatanggal. Lunchtime noon, sobrang daming tao at walang halos maupuan. Knowledge! Uy, kawawa naman si nanay. Nanay, tulungan ko na po kayo. So, tinulungan ko si nanay makahanap ng mauupuan. Hanggang sa may nakita kong babae na sakop 2 lamesa pero wala naman siyang kasama.
Ma'am, may kasama po ba kayo? Wala, mukhang alanganin naman magpaupo to. Ma'am, pwede po bang makaupo si nanay dyan? Sige. Tinanong ko naman si ma'am kung pwede nang ligpitan yung kinainan niya at pumayag naman siya. O nay, dito na po. Di ko na malayam, pag angat ko pala ng tray, ay bigla natumba yung baso. At nabasa yung damit ng babae. Lagot. Iho, dito na lang pala ako sa kabila. Wala nang pala nakaupo. Ano na, ilalayasan niyo ako dito? Damay-damay na to, huwag kayong lilipat. Kasalanan niyo to eh. Joke lang. Pinunasan ko na lang agad yung table ni ma'am. Ma'am, sorry, hindi ko po talaga sinasadya. Napakatonta mo, stupido. Sorry po. Matanga-tanga ka kasi. Kamong nakaupo pa ako dito, nililigpitan mo na ako agad. Ma'am, pasensya na po talaga. Bobo ka ba? May meeting pa ako mamaya eh. O paano ngayon to? Nasaan manager mo? Galit na galit ang customer at gusto talaga niya ako ipatanggal sa araw na yun. O Jepoy, ano ba nangyari doon? Kunento ko sa manager ko ang buong pangyayari at hindi ko naman talaga yun sinasadya. Sir, di ko po talaga sinasadya yun eh. Sige, ako na bahala. Magsulot ka na lang ng IR doon. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako natanggal sa araw na yun at hindi ko na rin alam kung ano nangyari sa complaint ng customer. Minsan may mga lumalapit sa mga customer. Yung iba nagsusolicit, nanghihingi ng donation, at yung iba naman ay nagbebenta ng kung ano-ano. Minsan hindi ko na sila pinapaalis kahit bawal. Pero pag ang customer na nagreklamo, sinasabihan ko na sila. Boy, may nagsosolicit doon. Nakakastorbo sa ibang customer. Hi ma'am and sir, excuse po. Baka gusto niyo bumili ng pasalubong ma'am. Meron po akong sing-aling and piyaya. 50% po nito mapupunta sa bahay ampunan. Bili na po kayo. Ma'am, sorry po. Bawal po mag-solicit dito. Ganun ba? Okay. Buisit. Akala ko, umalis yung babae na yun, pero lumipat lang pala siya sa ibang table. Ang kulit, no? Ma'am, pasensya na po. Bawal po talaga mag-solicit dito sa loob. Labas na lang po kayo. Oo na, lalabas na. So, inatid ko na siya papalabas ng pintuan ng Jollibee. Mamamatay ka din. Hayop ka. Hello? Naku ma'am, lahat tayo mamamatay. Baka mauna pa kayo. After 3 months ko sa dining, nilipat naman ako sa counter. Nalaman ko na hindi pala lahat ng customer sa Jollibee mababait. Yung iba, sadyang masungit. Good morning sir, welcome to Jollibee. Ano pong order nila? Hello? Parang ang sungit-sungit naman ni sir. 1 piece chicken saka spaghetti with 1 extra rice. 1 piece chicken with spaghetti sir. Dining po ba? Ano bang sabi ko? Okay po sir, ano pong drinks nila? Dalandan juice. Sorry po sir, unavailable po yung dalandan juice. Sige, iced tea na lang. Sir, sorry po, soft drinks lang po available. Ano ba yan? Lahat wala. Sige, Coke, regular na nga lang. Okay po. 1 piece chicken with spaghetti with 1 extra... Oo na, huwag mo na ulit-ulitin. Saka pwede pakibilisan, nagugutom na ako. Kanina pa ako nakapila dito eh. Napakabagal ng service nyo dito. Sir, nagtitake lang naman ako order dito eh. Ba't kayo galit? Meron din ako mga customer na katulad nito. Hi ma'am, welcome to Jollibee. Ano pong order nila? Isang Happy Meal. Yung may kasamang laruan sa spaghetti. Ma'am, sorry po. Yung Happy Meal po sa McDo po yun. Kiddie Meal lang po meron kami. Ay, Kiddie Meal pala, sorry. Saka isa ring order ng 39ers. Yung may kasamang Shanghai. Okay po. Magkano pala yung 39ers niya? Hala siya, magkano daw yung 39ers? Meron din mga customer na willing to wait daw sila. Pero ilang minuto lang, nagpa-follow up na agad sila ng mga order nila. Isang order ng 1 piece chicken joy, regular Coke saka extra rice. Okay po ma'am. Thai part gusto ko ha. Kuya PC, available po ba sa Thai part? Wala, rib and leg lang. Ma'am, sorry po, rib and leg lang po available sa chicken. Baka meron kayong Thai part dyan, kahit yung lulutuin pa lang. Pwede pa double check naman. Kulit naman na ito. Kuya PC, may dadrop ka pa bang Thai part dyan? Meron, 15 minutes. Ma'am, meron daw po. Willing to wait po ba kayo for 15 minutes? Sige. So, binigyan ko muna ng pending number si ma'am dahil sinabi niya na willing to wait naman daw siya for 15 minutes. Pero 10 minutes pala nakakaraan, bumalik agad tun si ma'am na makulit. Pwedeng pa-follow up naman tong order ko? Kanina pa to eh. Okay, PC. Ilang minutes pa po sa Joy? 5 minutes pa. Ma'am, 5 minutes pa raw po. Serve na lang po namin agad yung chicken. Ano ba yan? Ang tagal naman yan. Halos 1 oras na ako naghihintay sa chicken na yan. Nagugutom na ako. Pwedeng pakibilisan naman. Kanina pa yan eh. Anong gagawin ko ma'am? Hindi pa nga luto eh. Alam mo, serve namin sa inyo ng hilaw. Sa akala ko ba willing to wait kayo kanina? Willing to wait pa kayo nalalaman. 10 minutes pa lang kayo naghihintay. Kala nyo 10 araw na kayo dyan. Alam nyo ma'am, bitbitin nyo na lang pending number at umupo kayo dun. Ipalun ako sa inyo yung pending number na yun eh. At meron talaga mga customer na susubukin talaga nilang pasensya mo. Good morning ma'am, welcome to Jollibee. Ano pong order nila? Uy, napaka-sexy naman ni ma'am, puti pa. Tapos ang laki pa Excuse ng... me.
Pwede pa makingin ketchup? Ito po sir, ketchup. Enjoy your meal po. Hi ma'am, ano nga po ulit order nila? Boy. Pengen rin pala akong plastic. Ito na po. Hi ma'am, may order na po ba sila? Isang 2-piece burger steak. Dine-in po ba or take-out? Boy. Pengen rin pala akong tissue. Bullshit, pa isa-isa pa. O ayan na sir. Kanina ka pa isa-isa ka pa, storbo ka. At meron ako naging customer noon na saksakan ng kaartihan. Isang araw, katabi ko noon yung bago naming cashier. Hello ate, first day mo ngayon? Obvious ba? Alam mo, gumaganda ka lalo pag nakasmile. Mababait yung mga customer natin dito, saka hindi naman sila maarte. Kaya wag ka masyadong kakabahan ha. Huwag kang magalala kung bahala sa'yo. May boyfriend ka na ba? Ay, may customer na pala. Good morning ma'am, ano pong order nila? Order nga ako ng french fries large. Okay po ma'am. Wag masyadong marami salt, saka ayoko ng may sunog. Pakidagdagan na din ng ketchup. Sige po ma'am, no problem po. Ilan pong ketchup? So kinuha ko na yung french fries at nilagay ko na sa tray ng customer. Ito na po ma'am. Ay, take out mo na lang pala. Okay po. Pakarating ng customer na to, no? Akala mo naman. Hoy, ano yan? Binabawasan niyo ba french fries ko dyan sa ilalim? Ay, hindi po ma'am. Kumuha lang po ang plastic sa baba. Ayoko niyan, paltan niyo yan. Nalaglag na yata yan sa sahig. Siyempre, hindi ko pinalitan yung french fries niya. Hindi naman nalaglag yun eh. Ano siya? Hello? Ang sunod na eksena ay medyo hindi angkop sa mga bata. Patnubay na magulang ang kailangan. Isang araw, naglalaba ako nun ng map sa may utility room. Dito muna ako ha. Lo, sos, pipetix ka lang dito eh. Wala naman kasing customer sa labas. Nakakatamad. Palasot.com ka na naman. Huh? Ganda pala niya pag nakalugay. Jeff? Bakit wala ka pang girlfriend? Huh? Siguro bading ka, no? Lo, di ako bading no. Sige nga, kiss mo ako kung di ka bading. Puro ka talaga kalokohan. Wala ka pala eh. Anong oras ka magbe-break time? Bahala ka dyan. Sige, labas na nga ako. Baka hinahanap na ako nila, sir. Teka lang, sandali. Pagkarap niya sa akin, hinawakan ko yung pisngi niya. Sabay hinalikan ko na siya agad. Matamis pala talaga ang first kiss. Ang lambot ng labi niya saka ang tamis, parang cotton candy. Di ko rin alam kung paano ko nagawa yun. Jepoy, tawag ka ni ma'am. Sige, sunod na ako. Pakisabi tapusin ko lang tong nilalabang kong map. Sige. Honestly, na-inlove na rin ako kay Aiza nun. Pero mas pinili kong i-preserve yung friendship namin kaysa maging kami. And until now, magkaibigan pa rin kami.